Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangharap na kung saan pinakita ng episode para bukas. Ito nga yung teaser. Yes guys, ito nga si Moira is talagang gusto niya nang umalis dito sa pagkakakulong sa kanya. Dahil nga sabi niya is impyerno dito niya guys, kasi lagi siyang nabubuli at nasasaktan. At dito nga kinukulit niya talaga itong si Ninang, at sinabi nga niya na, Ninang please, sana mapatay niyo na nga itong o iligpit niyo na itong si Dax. Promise, dodoblehin ko pa ang bayad sa inyo para lang magawa nyo ng maayos yun. At ito na, medyo nagigigil na itong si Ninang kasi paulit-ulit itong si Moira, pero pinagbigyan niya na lang din. At sinabi nga niya, maghintay ka kasi nandun na at inutusan ko na yung tao ko, yung hitman ko, at mamaya-maya is babalitaan tayo nun kapag tapos na. Ngunit itong si Moira is nag-aalala kasi baka nga hindi raw magawa yung ng tama yung mga pinagutos niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Ninang, easy ka lang, wala habang tiwala sa akin, mamaya-maya lang nandiyan na yung balita at mapapanood mo pa yan sa TV. Yes guys, talagang nanggigigil tong si Moira. Ngunit dito nga guys ipinakita, at buti na nga lang is napatawag nga itong si Chang Susan at nabigyan ng babala itong nga si Annalyn na kailangan na nilang umalis kasi nga delikado na tila mayroong masamang mangyari o may samang balak nga itong si Moira, lalo na dito kay Dax. And yes guys, nakatulog nga ito, kaya nung narinig yun ni Dax is napansin niya na may isang lalaki na lumalapit sa kanila at may dalang baril, at nakatayo nga agad itong si Dax. Actually tatakbo pa nga ito, ngunit itong lalaking may baril is mabilis, no? Kung saan nagpaputok at actually tinamaan nga itong sa braso si Dax, at malapit na nga sana siyang lapitan pa at barilin. Ngunit ito nga, actually nagkagulo kasi kahit itong si Lynette is napatago, no? Tapos ito naman si Dax, ang ginawa niya para hindi siya tuluyang mabaril itong lalaking hitman is kinuha niya itong nga si Annalyn. Kumbaga parang hinostage niya. Sabi niya, sige barilin mo ako, matatamaan tong babaeng ito. At nagdadalawang isip nga itong hitman na barilin nga si Dax kasi nga wala yun sa pinag-usapan nila, no, na kung saan si Dax nga lang yung dapat na mabaril. Kaya nga ang ginawa nito ni Dax at ni Annalyn is nakikooperate na lang si Annalyn, at sabi nga ni Dax, tara punta tayo doon sa likod at para makatakbo tayo, makatakas. At habang tumatakbo nga sila is sinundan sila nung lalaking hitman at binaril actually ito ngang si Dax, no, at natamaan siya dito sa paa, kaya natumba sila. At ito ring si Annalyn, napatumba sila, at unti-unti nga lumapit itong hitman para barilin na o tuluyan ng patayin o tudasin ito ngang si Dax. At sabi pa nga ng hitman na ito na ang huling araw mo at babarilin na kita. Ngunit makita natin na itong si Dax is ng laban. Yes guys, may lakas pa nga ito kahit na nabaril siya, no, sa kamay at sa paa, is nakagawa pa rin niya na makawala. At actually nahawakan pa nga niya itong hitman, ano, na kung saan is hinahawakan niya ng mabuti kasi nga baka makawala. At dito pinakita din guys na itong ang si Lola Susan is galit na galit, sumugod talaga siya doon sa kulungan, no, after niyang makausap nga itong kaibigan niya na kung saan hinanap niya kung nasan si Moira, at tinuro nga ito na nandyan lang yan sa tabi-tabi at nagwawalis. At nung nakita nga mismo ni Chang Susan itong si Moira, sabi niya Moira, at nagulat nga itong si Moira kasi nakita si Chang Susan at lumapit agad tong si Chang Susan, at ang ginawa nga niya is sa galit niya sinampal niya itong si Moira. At nagulat nga itong si Moira kasi magkabilang sampal, o kumbaga kambal na sampal. At makita mo talaga si Moira mukhang kawawa kasi malaki din tong si Chang Susan, at makita mo galit na galit at gustong manakit dahil nga yung apo niya at yung pamangkin niya din na si Lynette is dinadamay nga natin ni Moira. Sabi niya, ang samahan mo talaga, dadamay mo pa yung apo ko at si Lynette para patayin mo. At sinasabi nga ni Moira, wala akong alam. Anong wala akong alam? Sinabi sa akin mismo ni Mildred yung lahat ng narinig niya patungkol sa'yo, at sinabi mo at yung may kausap ka nga na hitman at may kausap ka pang ninang na ito yung tumutulong sa'yo para mag-utos doon sa labas. At kapag may nangyaring masama nga dito kay Annalyn at kay Lynette, sigurado ikaw ang mananagot. At
siguradong lalaki o mas titindi yung o papatong-patong yung mga kasalanan mo, at siguradong hindi ka na makakalabas at mabubulok ka na lalo dito. At siguraduhin ko gagantihan kita. Yes guys, talagang galit na galit ang si Chang Susan, no? At talagang sinasabihan niya na babawi ako sa iyo. At sa tingin ko ito na rin yung pagkakataon ko na magawa ito, masaktan ka. At talagang kawawa si Moira, bugbog, no? Bugbog na siya sa mga kasama niya dito sa preso, no? Tapos nabubugbog pa siya dito ni Chang Susan, at kawawa naman. At pero yun nga, deserve nga rin ito ni Moira kasi sa mga ginagawa niya, no? Hindi pa rin siya tumitigil kahit nakakulong na, kakaroon pa ng chance na makausap niya yung anak niya, tapos makapag-utos pa na patayin yung star witness niya, kahit itong sina Annalyn at si Lynette is gusto niya talagang idamay. Kaya deserve niya rin tong mga nangyari sa kanya kasi kasalanan din naman niya. Wala namang ibang gumagawa at wala namang ibang pinakontrabida kundi siya, kaya siya talaga yung pagtutuunan o bubuntungan ng mga bida. At ito nga guys, ipinakita din na ito nga si Dax is hold niya na o hawak-hawak niya na nga itong hitman, no? Kung saan din niya ito pinapakawalan, kahit na duguan na siya, is nakikita natin na malakas pa rin tong si Dax. At di niya talaga ito pinapakawalan, yung baril nga is tumalsik. At actually nakuha nga ito ni Annalyn at pinadampot nga sa kanya to ni Dax. At sabi nga ni Dax na kunin mo yung baril at kung maaari barilin mo itong lalaking ito, kasi kung hindi is sigurado si Moira is makakalaya o makakawala. Yes guys, ito kasing lalaki na ito yung hitman na inutusan mismo ni Ninang na babaril o papatay dito nga kay Dax, para pag namatay na kasi ang star witness is hihina yung kaso dito kay Moira. Ngunit this time is talagang nasa peligro yung buhay nila, na kapag nakawala itong lalaki, itong hitman na ito, is pwedeng mapatay itong si Dax, or kaya dalawa sila kasama si Annalyn, kawawa naman. Ngunit dito nga makita natin na itong si Annalyn, hawak niya yung baril. Ngunit alam naman natin si Annalyn is mabait ito, hindi ito namamaril, hindi rin siya expert dito sa baril. Ngunit this time mukhang wala siyang choice kundi iputok ito, kasi kung hindi maaaring makawala itong lalaki at baka sila pa yung mapatay. Pero sinasabi talaga ni Dax na barilin mo na. Ngunit nisip din na kapag binaril ko ito, sigurado pwede rin akong makulong dahil nga sa nangyari. O kaya naman it's either si Dax o yung hitman yung mabaril niya, kasi nga malikot itong dalawa, no? Kumbaga pumipiglas tong hitman, at tong si Annalyn naman is talagang natataranta rin sa mga nangyayari, at di naman niya talaga gusto yun, lalo na yung patungkol sa baril na wala naman siyang kaalam-alam dito na pwede pa niyang mabaril kahit yung sarili niya, no? At talagang natatakot din siya kasi nga doktor siya, hindi siya pumapatay kundi nanggagamot siya, at siya pa nga yung tumutulong para mabuhay yung mga tao. Tapos dito mukhang mag-iisip siya kung tutuliban niya yung pagbabaril dito sa dalawa o lalo na dito sa hitman o hindi. At habang nangyayari nga ito, si Lynette is nandun pa rin sa loob at tinatry niya na lumabas, kaso lang medyo natatakot nga siya dahil sa mga baril. Ngunit ginawa pa rin niya lumabas at nakita nga niya yung eksena na ito. Actually yung mga pulis din, ewan ko ba kung nasaan yun, mukhang na-late na naman, mukhang nawala na naman sa eksena. Pero ang tanong dyan guys is, ito kayang si Moira is tuluyan bang makatakas at makakaganti sa mga tanyag? Ito kayang star witness na si Dax, mababaril ba siya ni Annalyn o baka yung hitman? At ito namang si Annalyn, totohanin kaya niya na barilin itong hitman o bumaril o makapatay ng tao? At ano kaya ang mangyari dito kay Lynette? At ano kayang gagawin ni Giselle at ni RJ kapag nalaman nila yung pangyayaring ito? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyong support, like at comment. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.